Nabasa na ng sakdal sa malversation si dating Senador Bong Revilla. Pero dahil di tumugon sa sakdal, Sandigan Bayan ang naghain ng not guilty plea para sa kanya. Si Senator Jinggoy Estrada naman at 4 na dating opisyal ng DPWH, pinigilan ngayong umalis ng bansa sa bisa ng precautionary hold departure order ng Korte sa Maynila. May report si Joseph Moro. Tulad sa kaso niyang graft, wala rin tugon si dating Senador Bong Revilla sa isinakdal sa kanyang malversation kaugnay sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Sandigan Bayan 3rd Division na ang naghain ng not guilty plea para sa kanya. Kaya po hindi nag-enter ng plea si Senator Bong kasi po mini-maintain niya yung position niya na kine-question yung legality or yung validity ng information. Not guilty naman ang tugon ng kapwa-akusadong si Juanito Mendoza, dating accountant ng DPWH Bulacan. Nabasahan na ng sakdal ang dalawa matapos maantala ng ilang beses dahil sa mga inihain niyang mosyon. Pinagbigyan ng korte ang isa sa mosyon ni Revilla na umapela sa ombudsman para imbestigahan muli ang kaso laban sa kanya. Yung mga charge na umabot sa korte, hindi yun yung charge na lumabas doon sa ombudsman level. Kaya humihingi siya ng pagkakataon na harapin itong mga charges na ito na hindi pinasagot sa kanya dati. Nagbigay ang Sandigan Bayan sa ombudsman ng 60 araw para resolbahin ang mosyon ni Revilla. Giit ng korte, wala itong epekto sa inilabas na arrest warrant at paggulong ng kasong malversation kaya tuloy ang pre-trial sa March 6. Naglabas naman ng precautionary hold departure order ang Manila Regional Trial Court Branch 52 para kay Senador Jinggoy Estrada at mga dating opisyal ng DPWH na dating Secretary Manuel Bunoan, dating Undersecretary Roberto Bernardo at dating DPWH Engineers Gerard Opulencia at Henry Alcantara. Kaugnay yan sa reklamong plunder na sumasailalim pa sa preliminary investigation ng Justice Department. Sabi sa dokumento may probable cause para paniwala ang aalis sila ng bansa para matakasan ang pag-aresto at pagpapanagot sa kanila. Please note that this does not mean that the pending cases for plunder before the DOJ have already been resolved. Ibig po sabihin yan na bago pa po ma-file formally yung kaso in court, nag-issue na yung judge anticipating that the respondents in these plunder cases pending before the DOJ may evade arrest. Sinusubukang kunin ang panig ni Estrada, Bernardo, Opulencia at Alcantara. Naghain naman ng counter affidavit o kontra sa laysay si Bunoan. Natanong siya kung pupunta siyang Amerika kung saan nagpapagamot ng kanyang misis. So are you planning to leave for the US po ba? Kaya mas maaga? Ano sir? Sir, kailan po alis niyo sir? Hindi pa ko alam. Pero nakapagpaalam na kayo sir? Nakapagpaalam na kayo? Yeah, nakapagpaalam po. Bayag naman po. Inaalam pa ng GMA Integrated News sa DOJ kung pinayagan ngang umalis si Bunoan. Nais naman ng DPWH na makasuhan at makulong din si Curly Discaya kaugnay sa Monoy Ghost Project sa Davao Occidental. Nagmanifest na ang DPWH sa Ombudsman para silipin ang kaugnayan ni Curly. Kasama sa sinumite ang affidavit na magpapatunay na gaya ng misis niyang si Sara, beneficial owner o may-ari rin si Curly ng kumpanyang Dawit sa mga anomalyang proyekto. Dadaan sa preliminary investigation ng Ombudsman kung dapat rin bang kasuhan ang asawa ni Sara Discaya na si Pacifico. Nakadetain si Curly sa Senado matapos ipakontempt. Nakakulong naman sa Lapu-Lapu City Jail si Sara. Hiningi namin ang panig ng kampo ng mga Discaya pero tumangging magbigay ng pahayag ang abogado nila. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.